Kabanata 57, Isang bagay na kulang. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 19 versikulo 16 hanggang 22, Marcos Kapitulo 10 versikulo 17 hanggang 22, Lucas Kapitulo 18 versikulo 18 hanggang 23. At nang siya ay umalis sa daan, ay tumakbo ang isang tao, at lumuhad sa kanya, at tinanong siya, "Mabuting guro, ano ang aking gagawin upang magmana ako ng buhay na walang hanggan?" Ang binata na nagtanong nito ay isang pinuno. Siya ay may malalaking pag-aari, at may posisyon ng responsibilidad. Nakita niya ang pag-ibig na ipinakita ni Kristo sa mga bata na dinala sa kanya, nakita niya kung gaano niyang malumanay na tinanggap sila, at hinawakan sila sa kanyang mga bisig, at ang kanyang puso ay nag-alab sa pagmamahal sa tagapagligtas. Nadama niya ang pagnanais na maging kanyang disipulo. Siya ay labis na naantig na habang si Kristo ay naglalakad, siya ay tumakbo sa kanya, at lumuhad sa kanyang paanan, tinanong ng may katapatan at same time ang tanong na napakahalaga sa kanyang kaluluwa at sa kaluluwa ng bawat tao, "Magandang guro, ano ang gagawin ko upang magmana ako ng buhay na walang hanggan? Bakit mo ako tinatawag na mabuti?" Sabi ni Kristo, walang mabuti kundi isa, iyon ay, ang Diyos. Nais ni Jesus na subukan ang katapatan ng pinuno, at ilabas sa kanya ang paraan kung saan siya ay itinuturing na mabuti. Napagtanto ba niya na ang isa na kanyang kinakausap ay ang anak ng Diyos? Ano ang tunay na damdamin ng kanyang puso? Ang pinunong ito ay may mataas na pagtatansya sa kanyang sariling katwiran. Hindi niya talaga inakala na siya ay may depekto sa anumang bagay, ngunit hindi siya lubos na nasisiyahan. Naramdaman niya ang pangangailangan ng isang bagay na hindi niya taglay. Hindi ba siya maaaring pagpalain ni Jesus tulad ng kanyang pagpapala sa maliliit na bata, at bigyang kasiyahan ang nais ng kanyang kaluluwa? Bilang tugon sa tanong na ito ay sinabi sa kanya ni Jesus na ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay kailangan kung siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sinipi niya ang ilan sa mga kautusan na nagpapakita ng tungkulin ng tao sa kanyang kapwa-tao. Ang sagot ng pinuno ay positibo, lahat ng mga bagay na ito ay iningatan ko mula sa aking kabataan, ano pa ang kulang sa akin? Tumingin si Kristo sa mukha ng binata, na parang binabasa ang kanyang buhay at sinasaliksik ang kanyang pagkatao. Minahal niya siya, at nagugutom siya na bigyan siya ng kapayapaan at biyaya at kagalakan na materyal na magpapabago sa kanyang pagkatao. "Isang bagay ang kulang sa iyo," sabi niya, "humayo ka, ipagbili mo ang anumang pag-aari mo, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, pasanin mo ang krus, at sumunod ka sa akin." Naakit si Kristo sa binatang ito. Alam niyang tapat siya sa kanyang pagsasabi, lahat ng mga bagay na ito ay iningatan ko mula pa sa aking kabataan. Ang manunubos ay nagnanais na lumikha sa kanya ng pag-unawa na magbibigay daan sa kanya upang makita ang pangangailangan ng pusong debosyon at kristyanong kabutihan. Siya ay nagnanais na makita sa kanya ang isang mapagpakumbaba at nagsisising puso, mulat sa pinakamataas na pag-ibig na ibibigay sa Diyos, at itinatago ang kakulangan nito sa pagiging perpekto ni Kristo. Nakita ni Jesus sa pinunong ito ang tulong na kailangan niya kung ang binata ay magiging katuwang niya sa gawain ng kaligtasan. Kung ilalagay niya ang kanyang sarili sa ilalim ng patnubay ni Kristo, siya ay magiging isang kapangyarihan para sa kabutihan. Sa isang markadong antas ang pinuno ay maaaring kumatawan kay Kristo, sapagkat siya ay nagtataglay ng mga kwalipikasyon, na kung siya ay kaysa ng tagapagligtas, ay magbibigay daan sa kanya na maging isang banal na puwersa sa mga tao. Si Kristo, na nakikita ang kanyang pagkatao, ay minahal siya. Ang pag-ibig kay Kristo ay namumulat sa puso ng pinuno, dahil ang pag-ibig ay nagdudulot ng pag-ibig. Nanabik si Jesus na makita siyang isang katrabaho kasama niya. Siya ay nagnanais na gawin siyang katulad ng kanyang sarili, isang salamin kung saan makikita ang wangis ng Diyos. Siya ay nagnanais na paunlarin ang kahusayan ng kanyang pagkatao, at pabanelan ito sa paggamit ng guro. Kung ibinigay noon ng pinuno ang kanyang sarili kay Kristo, siya ay lumaki sa kapaligiran ng kanyang presensya. Kung ito ang pinili niya, ibang-iba ang magiging kinabukasan niya. "Isang bagay ang kulang sa iyo," sabi ni Jesus. Kung ibig mong maging sakdal, humayo ka at ipagbili mo ang iyong tinatangkilik, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka at sumunod ka sa akin. Binasa ni Kristo ang puso ng pinuno.
Isang bagay lang ang kulang sa kanya, ngunit iyon ay isang mahalagang prinsipyo. Kailangan niya ang pag-ibig ng Diyos sa kaluluwa. Ang kakulangan na ito, maliban kung ibibigay, ay mamamatay sa kanya, ang kanyang buong kalikasan ay magiging tiwali. Sa pamamagitan ng indulhensya, lalakas ang pagiging makasarili. Upang matanggap niya ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pinakamataas na pag-ibig sa sarili ay dapat isuko. Binigyan ni Kristo ng pagsubok ang taong ito. Nanawagan siya sa kanya na pumili sa pagitan ng makalangit na kayamanan at makamundong kadakilaan. Ang makalangit na kayamanan ay tiniyak sa kanya kung susundin niya si Kristo. Ngunit ang sarili ay dapat magbunga, ang kanyang kalooban ay dapat ibigay sa kontrol ni Kristo. Ang mismong kabanalan ng Diyos ay inialay sa batang pinuno. Nagkaroon siya ng pribilehiyong maging anak ng Diyos, at isang tagapagmana kasama ni Kristo sa makalangit na kayamanan. Ngunit kailangan niyang pasanin ang krus, at sundin ang tagapagligtas sa landas ng pagtanggi sa sarili. Ang mga salita ni Kristo ay tunay na paanyaya sa pinuno. Piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Josue Kapitulo 24 versikulo 15. Ang pagpili ay naiwan sa kanya. Si Jesus ay nananabik para sa kanyang pagbabago. Ipinakita niya sa kanya ang lugar ng salot sa kanyang pagkatao, at kung gaano kalalim ang interes na pinanood niya ang isyu habang tinitimbang ng binata ang tanong. Kung nagpasya siyang sumunod kay Kristo, dapat niyang sundin ang kanyang mga salita sa lahat ng bagay. Dapat niyang talikuran ang kanyang mga ambisyosong proyekto. Sa anong marugdog, sabik na pananabik, anong kaluluwang nagugutom, ang tagapagligtas ay tumingin sa binata, umaasa na siya ay susuko sa paanyaya ng Espiritu ng Diyos. Ginawa ni Kristo ang tanging mga termino na maaaring maglagay sa pinuno kung saan niya gagawing perpekto ang isang Kristiyanong katangian. Ang kanyang mga salita ay mga salita ng karunungan, bagaman ang mga ito ay tila mahigpit at mahigpit. Sa pagtanggap at pagsunod sa kanila ang tanging pag-asa ng pinuno ng kaligtasan. Ang kanyang mataas na posisyon at ang kanyang mga ari-arian ay nagsasagawa ng banayad na impluwensya para sa kasamaan sa kanyang pagkatao. Kung iingatan, hahalili nila ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Ang pag-iwas ng kaunti o marami sa Diyos ay ang panatilihin ng makakabawas sa kanyang moral na lakas at kahusayan, sapagkat kung ang mga bagay ng daigdig na ito ay pinahahalagahan, gaano man ito katiyakan at hindi karapat-dapat, ang mga ito ay magiging lubos na katanggap-tanggap. Mabilis na naunawaan ng tagapamahala ang lahat ng nasasangkot sa mga salita ni Kristo, at nalungkot siya. Kung napagtanto niya ang halaga ng inialay na regalo, agad na sana niyang itinala ang sarili bilang isa sa mga tagasunod ni Kristo. Siya ay isang miyembro ng pinarangalan na konseho ng mga Hudyo, at tinutokso siya ni Satanas sa pamamagitan ng mapanuksong pag-asa sa hinaharap. Gusto niya ang makalangit na kayamanan, ngunit nais din niya ang temporal na mga pakinabang na ay dudulot sa kanya ng kanyang kayamanan. Siya ay ikinalulungkot na ang gayong mga kondisyon ay umiral, ninais niya ang buhay na walang hanggan, ngunit ayaw niyang magsakripisyo. Ang halaga ng buhay na walang hanggan ay tila napakalaki, at siya ay umalis na malungkot, sapagkat siya ay may malaking pag-aari. Ang kanyang pag-aangkin na tinupad niya ang batas ng Diyos ay isang panlilinlang. Ipinakita niya na ang kayamanan ang kanyang idolo. Hindi niya kayang sundin ang mga utos ng Diyos habang ang mundo ay una sa kanyang pagmamahal. Minahal niya ang mga kaloob ng Diyos nang higit pa sa pagmamahal niya sa tagabigay. Inalok ni Kristo ang binata ng pakikasama sa kanyang sarili. Sumunod ka sa akin, sabi niya. Ngunit para sa kanya ang tagapagligtas ay hindi gaanong pangalan sa mga tao o sa kanyang mga ari-arian. Ang ibigay ang kanyang makalupang kayamanan, na nakita, para sa makalangit na kayamanan, na hindi nakikita, ay napakalaking panganib. Tinanggihan niya ang alok ng buhay na walang hanggan, at umalis, at magpakailanman ay tatanggapin ng mundo ang kanyang pagsamba. Libo-libo ang dumaraan sa pagsubok na ito, tinitimbang si Kristo laban sa mundo, at marami ang pumipili sa mundo. Tulad ng batang pinuno, tumalikod sila sa tagapagligtas, na sinasabi sa kanilang mga puso, hindi ko magiging pinuno ang taong ito. Ang pakikitungo ni Kristo sa binata ay ipinakita bilang isang bagay na aralin. Binigyan tayo ng Diyos ng tuntunin ng pag-uugali na dapat sundin ng bawat isa sa kanyang mga lingkod. Ito ay pagsunod sa kanyang batas, hindi lamang isang legal na pagsunod, kundi isang pagsunod na pumapasok sa buhay,
at ipinakita sa pagkatao. Ang Diyos ay nagtakda ng kanyang sariling pamantayan ng pagkatao para sa lahat ng magiging sakop ng kanyang kaharian. Tanging ang mga magiging katrabaho ni Kristo, tanging ang magsasabi, Panginoon, ang lahat ng mayroon ako at ang lahat ng ako ay sa iyo, ang kikilalanin bilang mga anak ng Diyos. Dapat isaalang-alang ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng hangarin ng langit, ngunit tumalikod dahil sa mga kondisyong inilatag. Isipin kung ano ang ibig sabihin ng pagsasabi ng hindi kay Kristo. Sinabi ng pinuno, hindi ko maibibigay sa iyo ang lahat. Pareho ba tayo ng sinasabi? Nag-aalok ang tagapagligtas na ibahagi sa atin ang gawaing ibinigay sa atin ng Diyos na gawin. Nag-aalok siya na gamitin ang mga paraan na ibinigay sa atin ng Diyos, upang isulong ang kanyang gawain sa mundo. Sa ganitong paraan lamang niya tayo maliligtas. Ang mga ari-arian ng pinuno ay ipinagkatiwala sa kanya upang mapatunayan niya ang kanyang sarili na isang tapat na katiwala. Dapat niyang ibigay ang mga kalakal na ito para sa pagpapala ng mga nangangailangan. Kaya't ipinagkatiwala ngayon ng Diyos sa mga tao ang paraan, ng mga talento at pagkakataon, upang sila ay maging kanyang mga kinatawan sa pagtulong sa mga dukha at sa mga nagdurusa. Siya na gumagamit ng kanyang ipinagkatiwala na mga kaloob bilang disenyo ng Diyos ay nagiging katrabaho ng tagapagligtas. Siya ay nanalo ng mga kaluluwa kay Kristo dahil siya ay isang kinatawan ng kanyang karakter. Para sa mga taong, tulad ng batang pinuno, ay nasa matataas na posisyon ng pagtitiwala at may malalaking pag-aari, maaaring tila napakalaking sakripisyo upang isuko ang lahat upang sumunod kay Kristo. Ngunit ito ang tuntunin ng pag-uugali para sa lahat ng magiging kanyang mga disipulo. Walang anumang bagay na kulang sa pagsunod ay maaaring tanggapin. Ang pagsuko sa sarili ay ang sangkap ng mga turo ni Kristo. Kadalasan ito ay inilalahad at iniuutos sa wikang tila may awtoridad, dahil walang ibang paraan upang iligtas ang tao kundi ang putulin ang mga bagay na, kung maaliw, ay magpapapahina sa moral ng buong pagkatao. Kapag ibinalik ng mga tagasunod ni Kristo sa Panginoon ang kanyang sariling, sila ay nag-iipon ng kayamanan na ibibigay sa kanila kapag narinig nila ang mga salitang, magaling, mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Na dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay nagtiis ng krus, na hinamak ang kahihiyan, at naupo sa kanan ng trono ng Diyos. Mateo Kapitulo 25 versikulo 23, Hebreo Kapitulo 12 versikulo 2. Ang kagalakan na makita ang mga kaluluwang tinubos, ang mga kaluluwang walang hanggang iniligtas, ay ang gantimpala ng lahat ng naglagay ng kanilang mga paa sa mga yapak niya na nagsabing, sumunod ka sa akin. Dito nagtatapos ang Kabanata 57. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.